Oh, ito pakinggan na lang natin itong sinasabi ni Executive Secretary Bersamin patungkol dito kay Harry Roque. Galit siya kay Harry Roque. Ba't ka nagagalit kay Harry Roque? Sabihin na naman nila kayo talaga mga China boys kayo. Ito talaga mga banateros na to, tuta ng China. Utangin na kahit isang beses nga, hindi pa ako nakakapunta. Ay, hindi pala. Punta na pala ako ng China. Oh, sige. Tingnan naman natin ano naman ang away nito ni President Bersamin. Oo, ewan ko tinan mo. Itong si PRRD, noong panahon niya, meron siyang spokesperson. Tapos meron siyang special assistant to the president. Si Bongo, wala na siyang executive secretary. Ay, meron yata, executive secretary niya yata si Mijal Dea. Oo. Pero, si Mijal Dea, sobrang bihira, ano pa yun? Ano ba yun tawag dito? Magdalang pa sa regla ng may pikos. Yung pagsasalita nito ni Mijal Dea nung panahon ni PRD dito sa Pilipinas. Pag issue ng bayan, putang ina, itong mukha nito yung nakikita natin. Dati puro si Abalos. Dati puro si Boying. Ngayon naman, puro ito. Ito na ngayon ang bagong presidente ng Pilipinas? Question mark. Oo, so ngayon, binabanatan ni Harry Roque si Presidente Bongbong Marcos. Bakit kasi panay ang tanggol nyo kay Bongbong Marcos? Bakit kasi ginagawa kayong mga aso ni Bongbong? Bakit hindi siya bilang isang presidente, bilang siya naman ang binoto ng mamamayang Pilipino, bakit hindi siya ang humarap sa mga batikos sa kanya ng mga Pilipino? Bakit kayo? Ganun ba kabobo si Bongbong Marcos? Hindi ba? Ganun ba kabobo si Bongbong Marcos para hindi niya kayang sagutin lahat ng mga... Alam mo, itong hindi ko kasi maintindihan talaga dito sa mga Pilipino. Bakit bilib na bilib pa rin dito kay Bongbong Marcos? Kita mo naman, simpleng mga patutsyada patungkol sa trabaho niya. Putang ina, hindi niya kayang ipagtanggol. Bakit? Walang ginagawang trabaho . Diba? Binanatan ka ni Harry Roque. Sagutin mo si Harry Roque. Kung ayaw nyo sagutin si Harry Roque, huwag nyo sagutin si Harry Roque. Bakit ito nang ito sumasagot? Bakit siya nang siya sumasagot? Spokesperson ka ba ng presidente? Executive secretary ka . Ang alam ko, ang mouthpiece ng presidente is yung spokesperson. Hindi ka naman spokesperson. So bakit ka sumasagot in behalf of the president? Diba? Dapat kung halimbawa tinanong ako tungkol sa issue ng pang-presidente, hindi ko masasagot yan. Unang-una, I am not the president and I was not briefed by the president in terms of answering questions as such. Di ba may ganun Pero kung halimbawa, actually nag-briefing kami ng presidente na pagdating sa mga ganitong katanungan, ito yung isasagot ko. Hindi ka naman spokesperson ng presidente, executive secretary ka . Oo, little president ka pero wala kang authority na mag-address ng mga issues ng bayan natin unless otherwise binigyan ka ni Bongbong Marcos ng kapangyarihan to do it, which is hindi naman nila in-announce. Sabi nga niya, I will not have a spokesperson because I will be answering directly all your questions. May ganun pa si Bongbong nun . Tapos ngayon lahat na makikita mo ang sumasagot si Lucas Bersamin. Sige nga, malicious daw yung sinasabi ni Harry Roque. Pakinggan natin si President Bersamin. Secretary, how about the question of Attorney Roque that the President is supposedly, whether the President is considering martial law because of these changes in the NSC? Alam mo kung iniisip mo yan lagi, that's malicious, No, it was a question. Lucas Bersamin. It was a question, a legitimate question. Even if si Harry Roque is in hiding now,
it is still a legitimate question and can be answered by yes or no. Di ba? Pwede mo naman sabihin no. I don't think so. And I'm giving you the assurance that the President of the Philippines will not declare martial law. Mga ganun. Di ba? Napakadali nun eh. I am telling you now, lahat ng mga tao dito na natatakot sa martial law, there's no reason to declare martial law. Even if it's within the powers of the President, hindi namin na pag-uusapan yan and hindi mangyayari yan. I'm giving you the assurance. Hindi ba? Ganun lang naman kasimple. Pero putya, mga sagot nyo kasi mga, it was malicious. It was this, it was that. Simple lang naman eh. Yan kasi ang problema sa inyo kapag ka tinatanong kayo, feeling nyo, inaaway na kayo. Pag tinanong kayo, we are hoping for an answer. O kung hindi nyo kayang sagutin, minsan dun kami nagtataka kasi it was a straight question, tina-answer nyo ng pabalagbag. Bastos kayo magsasagot. Feeling nyo kayo may-ari ng Pilipinas eh. Diretso. Because the Constitution is very clear when may a president declare martial law. I don't think it is in the mind of the president right now. What he has in mind is the economic prosperity of the country. Economic prosperity. Putang ina, economic prosperity. Are you serious? Putang ina yan. Kung nasa utak ni Bongbong Marcos ang economic prosperity tapos hindi natin nakukuha, delikado tayo. Baka naman ang nasa utak lang ni Bongbong Marcos yung ekonomiya ng pamilya nila, ha? Ekonomiya ng bayang Pilipinas, hindi ng pamilya nila. Baka naman sinasabi niya maganda ang takbo ng ekonomiya. Ekonomiya ng mga Marcos, oo. Maganda takbo niyan, pero ekonomiya ng Pilipinas, bersamin. Utang ina, porkit sa sarap ng kinakain ninyo, tingnan niyo yung kamatis, 30 pesos na isa. At saka ang hirap, Wasali. Sabi ni Wasali, what he has in mind, wala namang utak yun eh. Tuyot na daw yung utak doon, sabi ni Maharlika eh. Paano nangyari yung what he has in mind is the economic stability? Ang inamantakin mo, nagkakaletse-letse ang ekonomiya natin tapos nasa utak pa pala ni Bongbong yan. Paano na kaya kung nakalimutan niya yan? Inan yan, baka pati pagpasok natin sa bahay natin, mahal na. The health and welfare of the people, especially those of the lower classes. Utang ina, nasa utak daw ni Bongbong ang health at welfare ng mga Pilipino. Lalo na daw yung nasa ilalim. Pukinang ina niyan. Sabi ko nga sa inyo, iba yung sinasabi nila sa nararamdaman ng tao. Bullshit talaga eh, no? Antakin mo na priority daw nilang ekonomiya tapos yung health and welfare ng mga nasa ibaba. Ina nyo, alam nyo ba problema ng mga nasa ibaba? Sabi ko nga sa iyo, ako I'm more than able. I can buy 1 kilo of kamatis. Today, I can. May pera ako eh. Pero puta ramdam ko yun eh. Antakin mo 700 ang kilo ng 400, 500, 600 ang kilo ng ng kamatis? Kung sasabihin nyo maganda ekonomiya ngayon, sasabihin nyo na yung welfare ng mga Pilipino, yung priority ninyo. Kamatis na lang. Bigas nga, hindi nyo mapagbaba. Putang, niloloko nyo yata kami. Walang hiya kayo. Health pa kayo dyan. Kayo kahit di nyo naman kailangan ng gamot. Gamot kayo ng gamot eh. And the prioritization of his legacy projects, no? Wow, may legacy project? Putang ina. Bersamin, may legacy project si Bongbong. 3 taon na, wala pang sumusulpot na bago ospital. Alam nyo ba, sabi ni Isko, 3 billion makakapagpatayo ka na ng eskwela, ay ng ospital. 3 billion ospital, makakapagpatayo ka na.
Yung flood control system project 1.4 per day. So ibig sabihin every 2 days na kinukurakot ng mga hayop na yan yung flood control system, nakakapagpatayo sana tayo ng isang ospital. Oo, nakakapagpatayo sana tayo ng isang ospital. Tayo na kahit isang ospital walang bago. Legacy project? Putsa, ibang klase talaga manloko tong mga to. Ginagawa talaga tayong mga tanga nitong mga tumantakin mo may legacy project daw. Sir, anong legacy project nyo? Ipabagsakin ng mga Duterte? Priority daw ang health, walang pondo PhilHealth. Priority daw nila ang modernization, walang binawasan ng pondo army. Yung mapakasinungaling nyo. Oo, grabe. The president accepts that as the number one concern. It's not about martial law. It's not about extending himself in power. No, he has no thinking about that. Walang utak eh. Talagang hindi mag-iisip ng ganun. Utay na. He does not even think in those terms. He does not even think. O, galing na kay Bersamin ha, he does not even think. Sa bagay. You're the one who's doing the thinking eh. Oh, sabi nga ni Bersamin, he does not even think. Okay. Oh, sa bagay, hindi naman talaga nag-iisip yun. Z United, salamat kayo Mr. Chair. Keep it up. Malicious talaga si Mr. Harry Roque. Salamat po. Ayan. So, ayun, nakabanat lang siya kay Harry Roque. Wow. O, so, at least, opposite talaga yung sinasabi niya sa ginagawa. O,